State of the Nation. Biglang tumagilid sa kalsada ang truck na yan na tumama sa isang sasakyan sa Misamis Oriental. Humiwalay pa sa truck ang karga nitong container van. Dumausdos ang container van at inabutan na ang nasa unahang sasakyan. Batay sa investigasyon, sumabog ang gulong ng truck dahil sa bigat ng karga at init ng panahon. Kaya nawala ng kontrol ang truck driver na dead on the spot. Isa naman ang sugatan at 5 sasakyan ang nadamay. Sasagutin daw ng operator ng truck ang pagpapaayos sa mga nadamay na sasakyan. Dinagsa ng mga Katoliko ang pagsisimula ng public viewing sa mga labi ni Pope Francis na nakalakip na sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Kabilang sa mga nakisulyap ang ating mga kababayan. May report si Ian Cruz. Pes Christi, quia mortuus surrexit. Dinasalan at binasbasan ni Cardinal Kevin Farrell ang Camerlengo o tagapangasiwa ngayon ng Vatican ang mga labi ni Pope Francis. Mula Casa Santa Marta kung saan nanirahan si Pope Francis, inilipat ang kanyang labi patungo sa St. Peter's Basilica. Bukas ang kabaong sa buong prosesyon na dinaluhan ng mga kardinal. Kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Pagdating sa St. Peter's Square, sinalubong ang kabaong ni Pope Francis ng palakpakan. Sa loob ng basilika, nagkaroon ng Liturgy of the Word. Fratelli et sorelle. Nagbigay pugay ang mga kardinal bago binuksan ang public viewing. Matyagang pumila ang mga Katolikong nais masilayan ang mga labi ng yumaong Santo Papa, kabilang ang ilang Pilipino. Was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. We were here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Sa Sabado, ililibing ng Santo Papa mula St. Peter's Basilica, dadalhin ng labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major, kung saan niya hiniling na mailibing. Nagkumpirmang dadalo sa funeral ang ilang world leader at personalidad, kabilang sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Dito sa Pilipinas, idineklara ng Pangulo ang period of national mourning simula ngayong araw hanggang sa araw ng libing ng Santo Papa. Naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali ng gobyerno. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libo ang nasunugan sa dalawang magkasunod na malaking sunog sa Maynila. May nanakawan pa sa mga nasunugan at may nambasag pa ng windshield ng truck ng bumbero. May report si James Agustin. Nabulabog ang tulog ng mga taga-Port Area Manila na sumiklab ang sunog pasado alas 12 ng hating gabi. Mabilis na gumapang ang apoy kaya umabot ang alarma sa Task Force Alpha. Kwento ng isang residente, wala silang supply ng kuryente mula alas 2 ng hapon kahapon. Kababalik lang ng kuryente ilang minuto bago magsimula ang sunog. Bigla-bigla na lang po na nagsigawan na sila na may sunog na daw. Kaya ni gamit, wala po kaming naisalbang gamit. Habang lumilikas sa mga residente, sumalisi naman umano ang isang lalaki sa mga bahay na walang tao. Huwag ka magbibidyo. Tumulong lang po. Binasag din umano ng ilang residente ang windshield ng isang fire truck sa hindi pa malamang dahilan. Aabot sa 200 bahay ang natupo. Mag-alas 2 naman na madaling araw sumiklab ang sunog sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Mabilis na itinaas ang fire alarm sa Task Force Charlie. Buwis buhay na umakyat sa bubong ang ilang bumbero para apulahin ang apoy. Nagbayanihan din ang mga residente. May ilang tinanggal ang yero para makalabas ang usok sa nasusunog nilang bahay. Ang isang residente naman, sumabit sa wire ang kaliwang paa nang tumalon mula sa bintana. Ang ilan napaiyak dahil walang naisalbang gamit. Mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba.
Kapit na lang sa Panginoon, wala namang mangyayari. Ganun, nandyan na eh. Biglaan lang eh. Kung may nailigtas mang gamit, ninakaw naman ng iba. Nakawalan nga po ako ng 2 helmet na bago eh. Oo, ngayon lang po. Ako lang po nag-iisa eh. Pasado alas 7 ng umaga nang ideklarang kontrolado ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 500 bahay ang natupo. Inaalam pang sanhi ng apoy na nagsimula sa 2 palapag na bahay. Hinahanapan na ng pansamantalang matitirhan ng mga nasunugan sa Maynila. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng mga insidente ng sunog. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 700 drivers na nasangkot sa road incidents nitong Semana Santa sususpindihin ang lisensya. Kabilang dito ang halos 100 nagpositibo sa drug test. Ayon sa Transportation Department, posibleng madagdagan pa ang bilang na yan lalo't mahigit 1,000 ang bagsak sa roadworthiness inspection. 20 pesos kada kilo ng bigas na pangako ng Administrasyong Marcos, mabibili na sa ilang lugar sa Visayas sa susunod na linggo. Maisa sa katuparan yan dahil sa P20 program. 10 kilo kada linggo ang pwedeng bilhin ng bawat pamilya sa ganitong presyo sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visayas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bumaba na ang presyo ng bigas sa world market at ngayon nasa 32 to 33 pesos ang presyo sa merkado. Ang diferensya sa presyo pupunan ng subsidy mula sa gobyerno. Pero si Vice President Sara Duterte duda sa programang ito. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Hinihingan pa namin ng pahayag ang palasyo kaugnay niyan. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na lang mga artista at kapwa politiko ang kinukuha ng mga kandidato para sila i-endorso sa kampanya. Sa pag-usad ng teknolohiya, malaking papel na rin ang ginagampanan ng mga content creator at influencer na posibleng maka-impluwensya sa mga boboto. Narito ang aking Voter Education Special Report. Nakakatawang skitsman, Pamay na lang po, mais kunyelo. travel tips, Pero magiging bowling ball ako nang wala sa oras. o fashion hacks. May entry dyan ang mga content creator na sina Gaya Polly at Adrian. Yung mga content na pinupost ko talaga is yung mga relatable contents na tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Usually yung mga POV ng mga nanay mo na tumatawad sa palengke na sobrang grabe yung tawad tungkol sa buhay ng isang pamilyang Pilipino. I did POV, fashion, skit, nag-beauty na rin ako, skincare. I consider myself as a lifestyle creator. Makabagong celebrity kung may tuturing ang mga content creator at influencer. At sa mga nagdaang eleksyon, naging bahagi na ng campaign strategy ng ilang politiko ang pagkuha sa kanila. Ano nga ba ang pinagkaiba nila? Basically, they overlap. But a content creator is the more generic term because it means it's someone who produces engaging materials like videos, photos, blogs, or even art for the audience. The influencers also create content, but their intention is really to market something, whether it's a product, an idea, a viewpoint. Ang hindi may kakaila, ang kanilang hatak at relatability sa publiko. They can say things that you cannot put in an ad. No, they can give a nice story about your life and show what a brilliant person you are. Hindi sila super malayo na artista kasi nagsimula sila bilang regular na tao lang na gumagawa lang ng content. Uy, alam ko to, kasi lumalabas lang to sa feed ko. Uy, nakakasagot lang ko to, nagre-reply siya agad sa comments ko. Si Gaya Polly, nakatanggap daw ng collab request mula sa isang kandidato ngayong midterm elections para magpa-endorso. Pero tinanggihan niya ito dahil hindi raw tugma ang kandidato sa kanyang mga advokasya. Sabihin natin na umaabot ng hundreds of thousands to millions
isipin natin saan nanggagaling yung ganong klaseng kalaking pera. Bukas naman daw sina Gaya at Adrian sa pag-iendorso. Pero kung may i-endorso man sila, Nagre-research tayo, no? Kinikilala natin ng mabuti. The fact na meron kang malaking platform at ginamit mo yun para sa sarili mong pang-interes, binenta mo na lang rin yung prinsipyo mo. As long as pasok sa prinsipyo ko at alam ko deserve niya ng posisyon sa government, okay ako doon. Malinis ang track record nila. sa pag-aaral nila Samuel Kabuwag, isang sociologist, ang bayad sa social media personality depende sa ipapagawa ng kandidato. Video ba? Isang picture lang ba? Or isang post? Isang mahabang video? So, yon, iba-iba yung costing. Yung tinatawag sa research namin na pay-per post model. So, para babayaran ka kada post mo. Ang mga influencer at content creator makatutulong para mas makilala ang isang kandidato. Pero meron din ginagamit para manira o kaya magpakalat ng maling impormasyon. They can put up anything. They can even invent anything. Unless we do our own fact-checking, there's really no way to determine if what they say is true or not. Nire-require ng COMELEC ang mga kandidato at partido na irehistro ang lahat ng kanilang official social media accounts at iba pang internet-based campaign platforms. Paraan daw ito para i-monitor ang gastos nila sa eleksyon. Ipipresume namin kapag ka nag-endorse ang isang celebrity o ang isang social media influencer na may bayad siya. But it is not against the influencer or the celebrity, yung kandidato hinahabol namin. Kasi dapat may i-report siya. Aminado ang COMELEC na mahirap i-monitor ang mga mismong content ng mga social media page. That may violate the freedom of expression and the freedom of speech. It's a two-edged sword While you might say that sige, let's regulate all the yung disinformers kasi nga sumusobra na. But then who is to say who is the disinformer and who is the truthful one? Kaya ang hamon sa mga botante, maging mapanuri hindi lang sa kakayahan ng mga kandidato, kundi pati sa mga nakikita online. 19 na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang panunuyo ng mga tumatakbo sa pagkasenador para ilatag ang kanilang mga plataporma at advokasya. May report si Ian Cruz. Pagpapalago ng turismo ang idiniin ni Senator Lito Lapid sa Pampanga. Pati si Manny Pacquiao na pagpapaunlad ng kanayunan ng nais. Si Tito Soto, pagsasabatas ng 14th month pay ang isinusulong. Pag-standardize ng sweldo ng mga barangay tanod ang gusto ni Congressman Erwin Tulfo. Nagpasalamat naman si Congresswoman Camille Villar sa suporta ng mga Kapampangan. Isa sa binigyang diin ni Benhar Abalos ang libreng pabahay. Pag-alis sa tax sa overtime pay at bonus ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Ibinida naman ni Senator Bong Revilla ang mga naipasa niyang batas. Matibay na ugnayan ng national at local government ang idiniin ni Senator Pia Cayetano. Sa Cainta Rizal, nangampanya sina Congressman Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc at Philip Salvador. Senator Bongo isinusulong ang pinalawak na PhilHealth benefits. Nag-ikot sa palengke sa Dagupan si Senator Amy Marcos. Cash gift sa mga mag-asawang aabot sa 50th anniversary nais ni Sunny Matula. Dumalo sa forum ng mga manggagawa sina Liza Masa, Nars Aline Andamo, Congresswoman Franz Castro, David De Angelo, at Attorney Luke Espiritu. Nag-motorcade sa Pampanga si Kiko Pangilinan. Land reform ang binigyang diin ni Danilo Ramos. 1,200 pesos na daily living wage ang isinusulong ni Jerome Adonis. Mas mataas na pondo para sa libreng kolehiyo ang ipinangako ni Bam Aquino. Ligtas at regular na trabaho ay pinapanukala ni Congresswoman Arlene Brosas. Oportunidad sa loob ng bansa ang gusto ni Teddy Casino para sa mga Pilipino. Nakipagpulong si Angelo de Alban sa PWD leaders and advocates. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Partner ni Haji Alejandro for 27 years na si Alina Velasquez, hindi raw makapunta sa burol ng OPM legend. Sa kanyang IG post, sinabi niyang ito'y bunsod ng mga dahilang hindi niya kontrolado. Kaya nagtungo na lang daw siya sa Walk of Fame star ng singer para doon mag-alay ng bulaklak at dasal. Nagpasalamat din ang singer-actress sa mga anak ni Haji na sina Rachel at Ali sa pag-reach out sa kanya. Pumanaw ang certified hitmaker na si Haji na ayon kay Alina ay may stage 4 colon cancer. 2 araw matapos i-unfollow ni Kailin Alcantara si Kobe Paras, Kobe nag-unfollow na rin sa aktres. Palaisipan pa ang real score ng dalawa. Bea Alonzo, enjoy sa pag-explore sa Andalusia, Spain. Demi Moore, World's Most Beautiful for 2025 ng People Magazine. American model Hailey Bieber, ni-reveal na mayroon siyang 2 ovarian cysts. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sulit ang pag-akyat sa isa sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Bukod sa view ng Sea of Clouds, tanaw din ng rice terraces sa ilang matataas na bundok. Di tayo dyan kasama si Oscar Oida. Tinaguri ang Infinite Stairway to Heaven. Hahamunin ka ng tila 1 to sawang akyatan. Sobrang mahirap siya kasi pure assault and anlihagdanan pala siya. Isa ito sa pinakamataas sa bundok sa Luzon, Mount Amuyao. Challenging na akyat pero di ka aayaw. Lalo na kung sa tuktok sasalubong ang nagbabagang ulap na yumayakap sa kabundukan. Akala namin walang sunrise kasi sobrang lamig. Best view comes after the hardest climb. Tanaw rin ang iba pang majestic mountains, ang Mount Pulag at Mount Napulawan. Napapaligiran din ito ng mga hagdang-hagdang palayan. Ipinagmamalaki din ito ang rich biodiversity o mayamang saribuhay, hitik sa mossy forest, pine trees, orchids at endemic species ng ibon. At higit sa lahat, maunlad ng matulungin na komunidad. Sila yung mag-guide sa'yo papunta kung saan yung water source. May mga locals din na ina-assist yung mga ibang hikers na pababa na. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.